Mga pangarap, mga liwanag at dilid, sa kapanahunan ng kadiliman, marami ang nagdurusa. Marami ang nananahimik ngunit napapahamak. Oo, naninirahang takot at naghihinagpis. Hihintayin ko ang araw na ito, lahat ay lilipas. Malayo sa kabiguan at pang-aapi. Kaya kayong mga kalaban ko, mga dayuhan, huwag niyo akong salingin. Buenos dias, senyor. Buenos dias, senyora. Diyos ko, ganito na pala kayo. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagdating. Jesus Mariosep, maghintay kayo mga balagsak! Nakakainis. Matagal na akong nagsisilbihan sa San Diego. Ako'y nilipat sa isang bayan. Napakawalang yang mga Indio. Padre, isang Indio din ang may-ari ng bahay na ito. Wala akong pakialam. Napakatamad talaga ng mga Indio. Walang papabago sa kanilang bayan. Maaari niyong masaktan si Kapitan. Matagal nang ipinagpalagay ni Tiago na siyang hindi Indio. Inuulit ko, walang tatalo sa kamangmangan ng mga Indio. Ang sakit mo namang magsalita. Para hindi mo naman naging kaibigan si Kapitan Tiago at ninong ka rin ng kanyang anak na si Maria Clara at naging kaibigan mo rin ang yumaong si Don Rafael Ibarra. Tumigil ka! Umalis ka sa aking paniin! Aba, narito na pala ang ating matalik na pinsan. At kasama niya si... Juan Crisostomo Ibarra, magsaling po. Masaya akong makita kayo. Sige Crisostomo. Iwan mo na kita. Reverensya, kayo po ba si Padre Damaso, ang matalik na kaibigan ng aking yumang amang si Don Rafael Ibarra? Ha? Bata, ako nga si Padre Damaso, ngunit hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Kilala mo pala si Padre Damaso? Handa ng hapunan. Wala ka bang mata? Meron po, senyora. Ngunit ako ay nakamasid sa inyong kulot na buhok. Nakakainis. Don Crisostomo, ilang taon po kayo sa Europa? 7 taon po. Naku, baka makalimutan mo na ang bayang ito. Baka ako nga ang nalimutan ng bayan ito. Bata, sabihin mo nga sa akin bakit ka na parito sa Pilipinas? Nais ko pong makilala ang bayan kong sinilangan at malaman kung bakit at paano namatay ang aking ama. Pumunta ka dito sa Pilipinas upang makilala ang bayang ito. Alam naman natin puro Indio ang nakatira dito. Walang kwentang bayang ito. Reverensya, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Mayaman itong bayang Pilipinas tulad ng inang bayang Espanya. Ha? Ganito na ba ang mga kabataan ngayon? Nagmamarunong? Walang galang? Senyores, huwag kayong magtaka sa aming dating kura. Ganyan na yan dati pa at hindi na nagbabago. Patawad, ngunit kailangan ko nang umalis. Aba, iho, kararating mo lamang dito. At saka dadating din si Maria Clara mamayang gabi. Sinundo na siya ni Isabel. Salamat po sa inyong pagtanggap sa akin dito. Ngunit marami pa po akong aasikasuhin. Pupunta po ako dito bukas na bukas din. Senyor Ibarra, pinyente, kayo pala yan. Ginunat po ninyo ako. Mag-ingat kayo. Sana maging aral ang nangyari sa inyong ama. Sila may nalalaman kayo tungkol sa pagkamatay ng aking ama. Maaari ba ninyong sabihin ito sa akin? Wala ba kayong nalalaman? Ang pagkakalam ko'y namatay ay ang inyong ama sa loob ng bilangguan. Sa bilangguan, nakulong ang aking ama. Di kaya kayo nagkakamali lamang. Hindi ako maaaring magkamali. Namatay ang inyong ama sa loob ng bilangguan. Si Rafael Ibarra, siya ni pinagbintangang erehe at pilibustero ni Padre Damaso. Maaari niyo bang sabihin sa akin ang buong pangyayari at kung bakit nakulong ang aking ama? Noong may isang Kastilang mangmang at masamang ugali na nangongolekta ng mga buwis. Minsan siya'y nangongolekta, napagkatuwaan siya ng mga bata. Ba, baby, bobo. Hindi ba di siya marunong magsulat para sa kanyang dalang lapis? Tigilan niyo ako, baka walang magawa ko sa inyo. Kung sinabi niyo! Nagtitulog lang po ako. Tigilan mo sila! Hindi ko hayang saktan mo mga bata! Sa kasamaang palad ay ilang minuto lamang ay namatay ang kolektor.
Dahil dito hinuli ang iyong ama at ikinulong. Tinakwil siya ng lahat at pinagbintangan ng kung ano-ano. Dahil sa kabiguan niyang makalaya, nasira ang kanyang kalusugan at sa pilangguan na namatay. Mas maganda lumipat ka na sa Malabon. Maghanda ka na ng damit at magpaalam sa iyong mga kaibigan. Masaya ang anak mo sa San Diego. Siguradong masaya siya rito. Narito kasi sa Ibarra. Tama, nagpasya na si Crisostomo dito. Ano? Ano ba yung dalagang iyon? Clarita, narito na si Crisostomo. Halika, pahiya-hiya ka ba? Maria Clara. Crisostomo. Nakalimutan mo na ata ako. Sigurado akong may nakita kang ibang babae sa bansang pinuntahan mo. Maaari ba kitang malimutan? Kaya araw-gabi kitang iniisip. Ikaw talaga, hindi talaga kita makalimutan. Natatandaan ko pa ng mga bata pa tayo. Noong nasa Beaterio ako, sinasabihin ako makalimutan kita. Pero hindi kita makalimutan, Crisostomo. Maria Clara. Lucas ay Todos los Santos. Ito ang bulaklak, ialay mo sa libingan ng iyong magulang. Inaasahan ko na magkita tayo sa loob ng ilang araw. Sige, aalis na ako. Si Crispin at Basilio ay ang magkapatid na sa Crispin. Sila ay anak ni Narcisa at Pedro. Napagbintangang nagnaro ng 32 piso si Crispin, kaya siya pinarusahan. Narito na! Wala nang natira? Para ng mga anak mo! Bakit? Teka, nasaan ang mga batang yun? Nasa kumbento pa, pero uuwi rin sila. Teka! Hindi mo pa sila hanapin? Inuutusan mo ba ako? Aalis ako kung kailan ko gusto. Sisa, ang ina ng magnanakaw. Opo, ako nga ako si Sisa. Pero hindi magnanakaw ang mga anak ko. Huwag mo nang ipagkaila. Ituro mo na lang kung nasaan si Crispin. Senyor, ilang araw na pong hindi umuwi ang anak kong si Crispin. Eh kung ganon, isoli mo na lang ang perang ninako ng mga anak mo. Senyor, kahit ilang beses pang magutom ang mga anak ko, hindi nila magagawang magnakaw. Maniwala kayo. Sinungaling! Habang sila ay nanananghalian, ay hindi kaaya-aya ang mga pangyayari sapagkat sinunggaban ni Ibarra si Padre Damaso ng kutsilyo na siyang naging dahilan ng kanyang pagiging ex-komunikado. Na Guardia Civil. Bakit po, senyora? Sino yung kumakanta? Yan po ang baliw. Dalhin niyo siya rito. Sa susunod po, senyora. Ay, sari-sari. Saan ako dadalhin? Narito na po siya, senyora. Pakantahin niyo siya. Hoy, baliw, umawit ka. Awit na, awit na. Bahay. Kubo. Pagaling mga Guardia Civil, maaari na kayong umalis. Ay, sari-sari. Hoy, baliw! Baliw? Sinong baliw? Baliw! Sumayaw ka! Sumayaw? Gayahin mo ako. Sumasayaw matandang baliw. Hoy, hindi ako ang baliw, ikaw! Ako? Ako ang baliw? Hoy, ikaw ang baliw, kaya inutusan kitang sumayaw. Ayoko! Ayokong sumayaw! Siya! Ano ba itong ginagawa mo? Bigyan mo ako sa turang-turang siya ang baliw na iyan! Tama na nga! Nawalan ka na ng hawa! Tugo! Basilio! Crispin ang mga anak ko! Pe! Ano ba naman yan ang papa ng mga dumadaan? Hoy, labandera, kami pa pinalilinggan mo? Bakit? Natamaan ka ba? Ha? At anong sinabi mo, labandera? Ba gusto mong labhan ko yung kulot mong buhok? Gusto mong mag-toast tayo? Hindi kita uurungan.
Maraming balibalita ang nagkalat sa San Diego na si Maria Clara ay kakasal kay Linares. Habang sina Ibarra at Elias ay nasa lawa, sinabi nitong magkita sila ni Ibarra sa Noche Buena. Si Elias ay tumalon sa tubig at sa oras na siya'y lumilitaw ay nakakatanggap siya ng bala. Pag-alaman ni Maria Clara na namatay na si Ibarra, kahit tanging dalawang bagay na lamang ang kanyang gusto, kamatayan o kumbento. Inay, Sino ka? si Basilio po ang anak ninyo. Hindi kita anak, hindi kita kilala. Inay, huwag po kayong matakot sa akin, Inay. Basilio? Opo, Inay, ako nga po. Anak ko. Inay, bakit po niyo ako iniwan? Inay! Iho, Sino po kayo? ang sinunggaling sa buhay. Gusto ko po siyang ilibing sa sementeryo, ngunit po wala akong pera. Kumuha ka na naman ng panggatong at malapit na rin ang kamatayan ko. Kung sandali mangyari yon, sunugin mo ang aming katawan hanggang sa maging abo. Pagkatapos, magkukay ka at may makikita ng kayamanan doon. Gamitin mo ito sa iyong kinabukasan. Naintindihan mo ba? Opo, Ginoo. Mamamatay ako kung hindi mo sisilayan ng araw sa aking bayan.